Mainit na balita. Pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo? Pwede, it's perfectly legal. Ang sabi po ninyo, hindi naman kailangan yung warrant kaya hindi ninyo pinakita. Tama po ba yun? DOJ, Hindi nandun si Prosecutor Fadul yun Ikaw naman Yes, ma'am. bumasa ng Miranda rights, hindi man lang yung prosecutor. Tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Ma'am, Hindi, sinabi mo kasi, ang liwaliwanag, sinabi mo, hindi naman kailangan ng warrant it's a different matter, ma'am. Altogether different matter. Anong batas ang sinusunod mo? Pakipaliwanag, this will be your end. You violated a procedure. Ay, katampakan ka ng kaso dyan. Saan kayo ngayon loyal? Sa Constitution? O nasaan sa Constitution na tama yung ginawa ninyo? Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Mga ginawang pag-shortcut di umano sa dapat sana'y wastong proseso ng pag-aresto kay former President Duterte mukhang nag-backfire na. Matapos nga ng isinagawang pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senator Amy Marcos upang matukoy ang mga nangyaring kababalaghan at di umano'y paglapastangan sa mga karapatan ng dating Pangulong Duterte ay tuluyan na ngang lumitaw na talagang kulang at mayroong mga nalabag sa due process sa ginawang pag-aresto kay FPRRD ayon sa preliminary report ng Senadora. Isa nga sa mga pinakasentro ng talakayan ay itong si General Torre na talagang piniga at ginisa ng todo patungkol sa kanyang mga pinagagawa nung araw na arestohin nila ang dating Pangulo. Mukha ngang matapos mapakinabangan ay tila siya na ngayon ang ginawang pansalo ng ilang mga opisyal na tila hugas kamay na sa nangyaring insidente. Maaalala, itong si Torre ang isa sa mga naging commanding officer sa isinagawang operasyon kay FPRRD bukod pa sa ilang mga matataas na opisyal na naging parte ng plano. Kaya't marahil ilan sa mga isinagawang agarang pagdedesisyon sa lugar na pinag-arestuhan ay marahil sa kanya nang galing. Maraming ang mga eksperto sa batas ngayon ang nagsasabi na dapat talagang mapanagot itong si General Torre sa kanyang mga aksyon na di umano ay imbis na protektahan ang konstitusyon at mga karapatan ng mga mamamayan ay tila kabaliktaran di umano ang ginawa. Kung maresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo? Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Ang sabi po ninyo, hindi naman kailangan yung warrant kaya hindi ninyo pinakita. Tama po ba yun? Ma'am, that is a very, very different interview in the aftermath. But I'm talking of... Anong pinag-uusapan sa interview? And I'm talking about we have already veered on the general rules on the warrantless, on the service of the warrants. Because during the time, and up to this time, there are still a lot of people saying that I'm wrong in there, that you cannot arrest a person with a warrant that you know as a person has a warrant, yet you cannot serve it without the physical warrant. So, all the lawyers know here Diba ang that, ma'am, that sabi, I'm right there. Kailangan ng warrant as soon as practicable. At hinihingi talaga ni former president. Di ba hinihingi niya? Hinihingi ng abogado niya, asan yung warrant? Tama, di ba hinihingi Yes, nila? ma'am. Anong pinakita nyo? We gave them the electronic copy of the warrant, and it was given to them by Yusek Nikiti together with PG Fadulyon. It was received by Yung General warrant, anong klase Monteagudo. yung itsura ng warrant? ICC, Interpol? It's an ICC warrant, ma'am. ICC warrant. Yes, ma'am. That was directed to the Interpol. That was the attachment of the diffusion order. Pero ayon sa ating batas, di ba? Napakaliwanag naman na yung court o judge, kinakailangan Pilipino. Di naman sakop nun yung Interpol, yung ICC. Bakit naging warrant rin sa Pilipinas yun? I will defer the answering to that question to the DOJ, ma'am, because I was with the DOJ during the time, and it was the DOJ... Hindi nandun si Prosecutor Fadul yun Ikaw naman Yes, ma'am. bumasa ng Miranda rights, hindi man lang yung prosecutor. Tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Ma'am, we're talking situation in the tube. Hindi, sinabi mo kasi, ang liwaliwanag, sinabi mo, hindi naman kailangan ng warrant It's a different matter, ma'am. Altogether different matter. Bakit? Ilang warrant ba yan? One warrant, but different. That question on the interview is a different situation, ma'am.
So, kailan mo pinakita yung warrant? Yung sinasabi mo electronic copy? The first time, ma'am, it is not At kanino? me. It was not me who showed the warrant. It was Yusek Nikiti together with PG Fadulyon, together with me there in the tube of the plane. The former president is still there inside the plane. It was given to retired General Monte Agudo, who is with the party. And because during the time, E.S. Mijaldea and the wife and Attorney Delgra had already went back inside the plane and told us, hindi kami lalabas kung wala kayong maipakitang warrant. Kaya nga, so, when was the accused finally shown the warrant of arrest? Di ba dapat as soon as practicable ang sinasabi? Kailan mo pinakita mismo kay former president? I believe, ma'am, the electronic copy is already acceptable now in the rules of court. Yun na nga, pero pinakita mo ba kay Presidente Duterte? It was not me who they invited inside the plane. It was the PCTC through General Alcantara, whom they invited inside the plane, showing to them and explaining to them the warrant. Ganun ba? Napaliwanag ba ninyo, Executive Director Alcantara? Kasi parang ang bilis-bilis lang naman ninyo dun sa eroplano. Ang nakita naming final warrant, 15 pages po. Ganun lang kabilis na nabasa Tama po yung kaagad? 15 pages po, pero i-present po namin kay President Duterte na nasa Nabasa niya lahat, 250. 15 pages? Ang bilis-bilis lang lumabas eh. Oh, hindi po niya nabasa yun. Hindi niya nabasa. Oo, hindi niya. So, bakit Doon po namin present sa kanya. kaya nga, pero ba't hindi niyo pinagbigyan na basahin? Yung- Kasi karapatan talaga ng akusado at ng arestado yan, di ba? At that point in time, ang may kopya po ng warrant ay si General Alex Monteagudo. Nagbabapiring po sa telepono niya. Matagal pong mabuo dahil Siyempre, nasa airport. Oo, kaya Tapos nasa loob kaya ng nga po. aeroplano. Kaya nga so, po sa madaling sabi, Kaya nga po nag-print kami ng hard copy. So pagdating po sa 250, doon na binigay sa kanila yung warrant. Oh, Torres, is Villamor Air Base a the venue of competent judicial authority? No. Oh, anong batas ang sinusunod mo? Pakipaliwanag kasi ito ang batas o malinaw. Article 59.2. O tama ka, inaresto mo. O ano dapat ang gagawin mo, Torres, pagka-aresto mo? According to the ICC statute, dadalhin mo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. At pag nasa harapan na ng competent judicial authority, si Duterte, yung competent judicial authority, ia-assess niya in accordance sa batas ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, 2, na ang person si Duterte ay inaresto in accordance with the proper process, at ikatlo, na ang karapatan ni Duterte ay nirespeto. At habang nandoon sa harapan ng competent judicial authority si Duterte, pwede siyang mag-request sa harapan ng competent judicial authority ng interim release pending surrender. Hindi nyo nga siya dinala sa harapan ng competent judicial authority. Doon pa lang mali na kayo. So, merong procedural flaw. Kayong mga lawyer, kung ang accused, kayong mga lawyer, mga dean, kung may procedural flaw sa pagkakaaresto, kung ang karapatan ng inaaresto ay hindi nirespeto sa kahit anumang proceedings, anong mangyayari sa kaso? If things are fair, yung mga lawyer dyan at din, anong mangyayari? If things are fair, kung ang rules mismo ng ICC ay hindi sinunod, di ba malinaw dyan? Dapat dadalhin mo sa harapan ng competent judicial authority si Duterte. Article 59.2. Kayo, napanood nyo lahat. Saan dinala si Duterte? Dinala ba siya sa harapan ng dinala mo ba, Torres, sa harapan ng competent judicial authority si Duterte pagka-aresto mo?
Sige nga, sasampahan mo ako live. Tanga ka, Torres. This will be your end. You violated a procedure. Ay, katampakan ka ng kaso dyan. Hindi mo din hinarap sa competent judicial authority. Malinaw, ordinary meaning ng law. Ordinary meaning ng language lang tayo dahil malinaw ang batas. Ang sabi ng batas, pagka-aresto mo, Torres, brought promptly. Ang sabi pa, brought promptly. Ibig sabihin, pagka-aresto mo, hindi ka na pwede magpabanjing-banjing, Torres. Dapat dadalhin mo na kagad si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa mo ba, General Torres? Kayong mga pulis na nakikinig dito, malinaw ang batas, basahin ninyo. Siguro marunong naman kayo magbasa, kayong mga pulis na nakikinig dito at mga sundalo. Anong sabi ng batas? Pagka-aresto, the person arrested shall be brought promptly before competent judicial authority ng custodial state. Sinong custodial state? Pilipinas. Sinong competent judicial authority ng Pilipinas? Sino? Mga sundalo na loyal sa Constitution. Anong sinasabi ng Constitution kung nasaan ang judicial power ng Pilipinas? Nasa Villamor Air Base ba? Kaya nga, di ba, loyal pa kayo sa Constitution? Ano sinutunod yung batas? Ayun ang batas ng arrest proceedings ng ICC. Yung inaresto ninyo, dadalin mo dapat sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Ginawa nyo? Hindi nyo ginawa. Anong Villamor Air Base? Nasaan ang judicial authority ng Pilipinas according to the Constitution na dapat loyal kayong mga sundalo at pulis? Nasa judiciary. Nasaan ang venue ng judiciary? Nasa Villamor Air Base? Wala. So hindi na kayo loyal sa Constitution. Tama? Kasi kung loyal kayo sa Constitution, dapat sinunod nyo yung batas ng ICC. Hindi ba? Kayong mga pro-ICC. Ito ang mga sinasabi ko sa inyo Hindi nyo alam mga pinagsasabi ninyo. Siyempre, hayaan mo na kayo magkamali bago kayo i-correct, di ba? Hindi nyo inalam, may batas pala ang pag-aresto. Really? Meron palang international law ng pag-aresto dapat kay Duterte. Hindi mo sinunod. Ano ba yan? Ano ba ginawa mong advice? Ayan, malinaw, dapat iharap si Duterte in front of a competent judicial authority. You didn't do it. Dinala mo sa Villamor Air Base. Anong legal calisthenics ang gagawin ninyo kung bakit justified yung violate ninyo ng Article 59.2? Article 59.2 pa lang. Hindi pa tayo pupunta sa Article 59.3. Dalawa na. This is assuming na may jurisdiction ang ICC. Ngayon, assuming na meron jurisdiction, nag-comply ba kayo sa Article 59.2? And then Article 59.3? No! So kayong mga lawyer na nakikinig, kayong mga law din, mga law students, kung may kliyente ka at binayolate ang Article 59.2 at Article 59.3 ng karapatan ng iyong kliyente, anong gagawin mo? At if all things are fair, kayo mga retired judges, ano ang desisyon? Hindi ba sa Pilipinas? Kala nyo wala akong alam. Hindi ba sa Pilipinas marami tayong jurisprudence? Ang tinatawag na improper service of summons or improper service of warrant. Anong ibig sabihin niya, mga friend? Makinig kayo. Okay? Halimbawa, ikaw, may hinaharap kang kaso. Tapos, hindi mo natanggap ang summons. Hindi mo natanggap ang warrant. Ang warrant na dala sa ibang address or whatever. Tapos, nagpatuloy yung kaso. Tapos, na-convict ka. Na-convict ka kunwari. Pero, merong flaw sa procedure. Improper service of warrant. Anong sinasabi ng jurisprudence ng Pilipinas? Dismissed ang kaso kahit convicted ka.
Because of improper service of warrant. Because the service of warrant is part of the right of the accused that the warrant should be properly served. Ganon katindi kasi sa criminal procedure, the rights of the accused will have to be respected all throughout the proceedings. Hindi na tayo dito kangaroo court, mga friends. Hindi na tayo dito quadcom, no? Meron na pong batas. Ang batas po ay dapat hinarap nyo sa competent judicial authority. Hindi nyo hinarap sa competent judicial authority sa Pilipinas. Flow. Di ba flow? Yung mga sundalo, mga pulis, anong batas ang sinusunod ninyo? Tanungin yung mga may kakilala ditong sundalo at pulis. Hindi ba loyal dapat sila sa Constitution? Sa Constitution natin, di ba, international law will be part of the law of the land. Di ba, general principles, di ba? General principles of international law will be part of the law of the land. Kaya nga sinasabi nila, ICC is part of the law of the land, emirate. Di dapat part ito ng law of the land natin, Article 59.2. ICC law ito ng Rome ng arrest proceedings ng ICC. Paano yan, mga sundalo? Meron bang batas sa Pilipinas na nag-justify sa ginawa nyo kay Duterte? Wala. Meron bang batas sa ICC arrest proceedings na nag-justify sa ginawa ninyo? Wala. So, hindi batas ang sinusunod ninyo, mga sundalo at pulis. Anong sinusunod ninyo? Paki-explica. Hindi batas ang sinunod ninyo nung ginawa nyo kay Duterte. Hindi tao ang sinunod ninyo. So you are no longer under the rule of the law, but under the rule of men. Mag-isip-isip kayo. Yung mga matitinong sundalo dyan, nakikinig ba kayo, mga kayong mangging kaligatan? I'm pretty sure, no? 16,000 tayo. I'm pretty sure nakikinig kayo. Uulitin natin sa mga kakarating pa lang. Okay? Ulitin natin sa mga kakarating pa lang. Facts muna tayo. Facts. Anong facts? Meron daw warrant of arrest na inisyo ang ICC laban kay Duterte. Inaresto nila si Duterte, dinala nila sa Villamor Air Base. After Villamor Air Base, isinagay sa aeroplano. Malinaw yan sa mga Pilipino. It is clear to the Filipino people what happened. Pero according sa arrest proceedings ng ICC, ito ang batas. Di ba sabi niyo sinusunod niyo ang ICC? So dapat susundin niyo rin ang ICC arrest proceedings. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Arrest. Yung inaresto, ihaharap mo dapat sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan ang warrant. Okay, titingnan ng competent judicial authority ng Pilipinas na yung warrant ba ay applicable sa person, ang pag-aresto ba ay in accordance with proper process, at nirespeto ba ang rights ng inaresto in accordance with the local law. State law ay nakalagay, Article 59.2. Okay? Pagkatapos niyan, habang nakaharap si Duterte sa competent judicial authority ng Pilipinas, doon siya magre-request ng interim release. Ngayon, ang korte ipaprocess yung interim release. I-determine na kung may grounds ba for interim release, etc. Sinunod niyo ba ang arrest proceedings ng ICC? I am operating under your assumption na may jurisdiction ng ICC. Kung may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, then dapat nag-ooperate ka according to arrest proceedings ng ICC. Hindi ka nag-operate. Nilabag mo yung arrest proceedings. Wala ito sa batas ng Pilipinas. So si Torres, anong batas ang sinusunod niya? Ignorance of the law, Torres, excuses no one. Ignorant
ka, Torres, sa batas na pinapatupad mo, which according to you is the law of ICC. But according to the law of ICC, Torres, at kayo mga sundalo at mga pulis dyan, dapat hinarap ninyo si Duterte sa competent judicial authority. Pero ang ginawa ninyo, inilagak nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a venue of competent judicial authority. And competent judicial authority, again, kayong mga loyal sa Constitution, mga sundalo at pulis, na kanino vested ang judicial power sa Pilipinas. Nasa Villamor Air Base ba? Napakalinaw, hindi ba? Sa makatiwid, ginago ninyo ang mga Pilipino. Ginagago ninyo ang mga sarili ninyo. Ginagago ninyo, kayong mga pulis at mga sundalo, ginagago ninyo ang mga anak ninyo at mga asawa ninyo at pamilya ninyo at ang susunod na henerasyon. Sumunod kayo sa kautusan ng bangag na hindi alam ang batas na dapat ay pinapatupad ninyo. Saan kayo ngayon loyal? Sa Constitution? O nasaan sa Constitution na tama yung ginawa ninyo? According to the Constitution, international law is part of the law of the land. Kayo nagsasabi, pinapatupad ninyo ang warrant of arrest ng ICC. Ergo, you are complying within the law of ICC dapat.